Inaalaw natin yung inconsistency. Hindi tayo nagkukorek, kaya magulo. Nakita mo ng mali ang ginawa ng empleyado mo, hindi mo pa kinorek. Nahihiya tayo minsan i-correct eh. Ba't ka nahihiya? Para sa kanya din naman yun. Pag hindi mo kaya magsalita sa mga empleyado mo, magkakaroon ka ng problem. Believers, tatlong dahilan bakit magulo ang negosyo natin. Napansin mo ba, minsan may kaguluhang nagaganap sa negosyo natin. At dahil magulo, naaantala ang iba nating benta. So, nagkakaroon din ng conflict among your employees at ikaw, nai-stress ka din. So, kailangan mawala ang mga gulo na yan. Pero kailangan malaman muna natin, saan nga ba nanggagaling ang gulo sa negosyo mo? Unang-una, alam mo bakit magulo ang iyong negosyo? Kasi minsan, ikaw din mismo as a business owner, may kaguluhan ding taglay. Hindi ko alam kung aaminin mo ngayon. Magulo din kasi minsan tayo lalo sa mga startup or nasa mga 3 years implementation na or 2 years implementation na. Minsan, pagkaharap mo yung tao na to, okay yan. Pagkaharap mo isang empleyado mo, hindi siya okay. So, iba-iba tayo na sinasabi. Iba-iba tayo ng rules. So, paiba-iba tayo ng policy. Depende kung sino yung nakaharap, depende sa mood natin. So, ikaw mismo, magulo ka. Kaya, nagugulo ang iyong negosyo. Tandaan natin, ang kalagayan ng negosyo mo, depende yan sa kalagayan mo as a business owner. Kung magulo ka, anong na-expect mo? Kaguluhan sa negosyo mo. Okay? So, pangalawang dahilan, bakit magulo ang negosyo natin? Wala tayong hierarchy. Yes, hindi tayo naglalagay ng hierarchy. Walang boss. Mahirap pong maraming boss. Pero mahirap din yung walang boss. Kaya kailangan may boss tayo. Pag dumami na empleyado mo, or sabihin natin 5, nagkaroon ka na ng 5. Kasi minsan, di ba, isa lang hire natin, naging 2, naging 3, naging 4 na yan, naging 5 na yan. Dapat may hierarchy na dyan. Dapat meron ng isang nasusunod. Hindi pwedeng 5 yan, pantay-pantay, iniwan mo sa office. Alam mo, by nature, ang tao, gusto natin, meron tayong sinusunod. Merong isang leader na nagsasabi, don't do this, do this. Okay? Di ba, naalala natin, kahit ng panahon ng Old Testament, di ba, para mailabas ang mga Israelites sa Egypt, kailangan ng isang leader. Kailangan meron tayong leader. Alright? So, kailangan meron kang team leader, meron sinusunod. So, magdesisyon ka, sino sa 5 na yan ang magiging leader? Or, kung gusto mo, mag-hire ka from outside. Third reason, ba't magulo ang negosyo natin? Because we allow inconsistency. Inayaan natin inconsistent. Tinotolerate natin yung mga inconsistency. Minsan, pwede. Diba? Minsan, sige, pwede na yan, sabihin mo sa empleyado mo. Minsan naman, hindi. So, yung empleyado mo ngayon, nalilito na rin sila. Inaalaw natin yung inconsistency. Hindi tayo nagkukorek, kaya magulo. Nakita mo ng mali ang ginawa ng empleyado mo, hindi mo pa kinorek. Nahihiya tayo minsan i-correct eh. Ba't ka nahihiya? Para sa kanya din naman yun. Pag hindi mo kaya magsalita sa mga empleyado mo, magkakaroon ka ng problem. Minsan, di ba, kasi kamag-anak natin eh. Kapatid ko kasi, paano ko i-correct? Doon na nagsisimula ang problema ng negosyo mo. Pinsan ko kasi siya eh, baka magtampo. Mas matanda kasi siya sa akin, hindi ko siya makorek. Kaya, nagkakaroon ng kaguluhan. Okay? Alright, so sa ating po lahat, G-Leavers, na may negosyo, startup, or nasa second year na tayo, huwag pabayaang maging magulo ang negosyo natin. At dapat ang gawin natin, magkaroon tayo ng fixed guidelines. 1 to 10. Per department, per transaction, meron tayong guidelines. And continue reviewing. Hindi naman porke rules natin ngayon to, or rules natin 2 years ago, eto na yung rules natin this 2025. This 2025, you try to review. Alin ba dito yung dapat nating baguhin, dapat nating i-improve. Okay? You take charge of your business. Magulo yan pag magulo tayo as a business owner. Okay? Alright, so we can help you po sa Rockstar Seminar and Coaching. Pwede tayo magkaroon ng seminar or webinar or we can do business coaching. PM lang sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po.